At Integrated OS, we believe that a workplace should feel like a second home. We don't just offer jobs, we offer a place to grow, belong, and succeed. Enjoy a modern and welcoming work environment, complete with great facilities designed to keep you productive, comfortable, and inspired every day. Where work integrates with life, from career development and skill building to a supportive workplace that values balance and teamwork. Your future starts here. Be part of something different. Visit our career website and apply at Integrated OS today. Today, she is recognized as the Master Excel Trainer for Data Analytics Philippines and has served as a cornerstone resource trainer for Ariba Academy and LiveX Engineering. Her technical mastery is backed by elite credentials, including Microsoft Office Specialist Certification in Excel 2019 and Office 365, and a Power BI Storytelling Certification from Story IQ. But her true impact is measured by the lives she has touched. Her passion for empowering others has taken her to over 75 cities across the Philippines, where she has personally trained a staggering 20,000 participants. Her expertise is trusted by the highest levels of our nation's leadership, with a client list that includes the Office of the President, the Philippine Army and Marines, PhilHealth, DICT, and DILG. Most notably, she was handpicked by the Department of Trade and Industry to conduct nationwide training across the entire archipelago. Driven by the unwavering commitment to making data analytics, reporting, and visualization accessible, actionable, and impactful for every Filipino professional. Please join us in giving a massive warm welcome to our lead expert, Roxanne Mananis Lineses. Hello, everyone. Hi, guys. Good morning. Thank you. Thank you sa mga organizers ng Integrated OS. Thank you for having me again. Patingin naman ng energy. Ayan, ang daming taas ng energy ng mga virtual attendees. Grabe yung 800, almost 900 attendees na tayo. I'm not sure, di ko lang matandaan kung nakailan tayo last year. Kailan yung attendees natin. Pero welcome sa ating webinar, guys. Okay naman po ba audio natin dyan? Clear po ba ang audio natin? Good morning. Ayan. Ang dami natin. Okay. Ang dami natin. Daming keyboard warriors dyan. Sige, let me just share my screen, guys. Thank you for joining, everyone. Okay. Sino yung present nung session number 1? Can you say present? Type the word present kung nakapag-attend ka ng day 1 or session 1 natin last year. Ayan. Okay, that's good. That's good, no? If ever, guys, na hindi niyo po napanood yung day 1, ayan, may recording naman yon sa YouTube. So make sure to subscribe, no? Let me just share my screen. Okay, so guys, we have limited time, so I would like to focus on discussion. Pero don't worry, because we will share the files with you. Lahat ng mga materials na gagamitin ko, pwede nyo itry after the webinar. Okay? So after the webinar, yung mga nakikita nyo po sa screen ko ngayon, nakashare na ba ako ng screen? Ayan. Will be shared with you guys. No? So yung mga organizers na po ang mag-share sa inyo para kapag napanood nyo na yung recording, pwede nyo i-pause at sabayan yung mga activities, no? Kasi right now, masyado tayong marami. Baka kasi itry nyo ngayon tapos sabay-sabay tayo magtanong. And we have limited time kasi sa session. Okay? Pero mas maganda,
na wait for the recording para ma-pause niyo yung video tapos pwede niyo sabayan later on. So we'll give you the materials na kailangan niyo po. Okay? So, ayan, isa-share ko naman yan sa inyo. So, Microsoft Excel, data management, data cleanup, and restructuring, and papuntang data analysis, basic reporting, yun na pag-usapan namin last time. And yung ngayon, I would like to focus on the formula syntax, no? And actually, ito pag tinuturo namin, maabot na ng 1 day or 2 days, no? Pero I would like to provide an example para if ever na kailangan ninyo, guys, no? Yung mga ganitong formulas may apply ninyo, no? Do you guys recognize yourself as basic? If can you type number 1, basic user ba kayo, guys? Number 1, sino dito medyo basic pa sa Excel? Type number 1. Ayan. So, marami tayong mga basic users din. Okay? Sige, sige. I'm gonna demonstrate, guys, a refresher course for those na hindi naka-attend last time. Mabilis na refresher lang. Pero yung full video neto, available naman yan sa recording. No? Hanapin nyo, guys, Integrated OS na YouTube channel. Right now, what I'm showing is a raw data. And ang raw data, guys, please remember, hindi dapat naka-merge yung mga cells, wala dapat blank rows, blank columns, walang blank cells as much as possible, and make sure it's consolidated. So I have here parang employee database na listahan lang naman ng mga empleyado yan with the details, and it's very raw, very clean, wala nang kailangang ayusin dyan. So usually kapag gumagawa ng report, kailangan malinis ang data. Yun ang kailangan nyo i-master, hindi yung complexity kaagad ng mga formulas or advanced na kaagad. You have to master data set restructuring, proper data entry. Okay? Para if ever na gagawa kayo ng report, pwedeng walang formulas, pero gumagamit tayo ng formulas for specific scenarios like automation ng mga templates na kailangan nating i-print para less copy-paste, no? So right now, ito refresher lang to, guys, from our session 1, since marami sa inyo hindi nakapag-attend. So tapos mamaya diretso tayo sa formula. So I have a raw data here. So ang una kong gagawin, I'm gonna go to insert, and then yung table natin. We're gonna format your flat range or normal range as an Excel table, and make sure my table has headers is selected. So I'm gonna click OK. And then once na naka-table na siya, mag-activate na tong table design, and you will see a lot of features na under sa table, like banded rows, banded columns, and mga features na yan. Okay? And then from here, you guys can add filters. For example, if ever you would like to use filters, meron tayo ditong option sa table design, ipang-validate kasi natin siya ng answer later. So halimbawa, we have the department here, we have the location, then I'm gonna click OK. Ito yung mga natin, pang-filter natin. So, pwede tayong mag-organize lang saglit. And then we're gonna summarize this, no? So, refresher lang, guys, ng proper reporting. If hanggang ngayon hindi mo pa rin nagagawa yung ganitong features, or hindi mo pa na-explore yung mga ganyang features na Excel, baka marami pa tayong kailangan aralin, no? Ayan, so if this is your first time to see features like this na pwede mo mapagalaw yung table mo pag may hinahanap ka na location, and i-clear mo siya, and then if you want to find a specific department, ayan, no? So ito yung mga nilagay na features ni Microsoft para mas madaling makapag-filter. And it will make your table interactive pag meron kayong mga gustong i-search na specific lang na records, for example. And remember, vision ni Microsoft is to simplify the reporting for us. So, ang gagawin ko, halimbawa, gusto natin bilangin ilan kaya ang regular ko na students, regular na employees, ilan yung regular ko na from HR department, total salary, yung total overtime hours, ilan yung leaves ng mga employees, no, halimbawa, and gagawa ka na ng report. Just remember na you're not supposed to create the report here, so kailangan naka-separate siya. So I'm gonna go to table design and use summarize with pivot table, and it will launch another sheet. Ayan. Medyo mabilis lang, guys, kasi refresher lang naman to.
Okay. And then, for example, we would like to create simple reports. So, maglalagay lang tayo dito ng mga values natin. So, I'm gonna use the department here. So, si pivot tables naman, drag and drop lang naman siya. So, hindi siya masyadong nakaka-intimidate kasi you don't have to create formulas for you to be able to summarize a complex data set. Ayan. So, we're gonna add all metrics here under sa values. Dito ko siya ilalagay. And then, I'm gonna fix lang yung kanyang spacing, no? So, eto guys, si pivot tables, yung kailangan mo lang i-master. Para whenever you guys need to create a report, you don't need to use sum, di ka na magsasum, equals average, kasi si pivot na yung gagawa nun. Okay, so we have a summary here. Pakita ko lang sa inyo guys yung mangyayari dito as part of our refresher. So I'm gonna right-click the location here, add as slicer, and then the employment status, add as slicer. Then, employment type. Okay, pwede na natin yan i-close. So, insert tayo guys dito ng title. Ayan, so, nagbe-build lang ako dito guys ng automated na report. So, pakita ko sa inyo mamaya kung ano ba to. And sana i-prioritize ninyo yung mga ganitong features na sa umpisa, syempre mag-a-adjust kayo sa navigation kasi first time nyo siyang ma-encounter. Pero kapag nakabisado nyo na yung ganitong proseso, madali na ang paggawa ng report, no? Dito ko na lang sila ilalagay. We can pattern the height here, 1.27. Yan, focus lang muna tayo guys sa demo. And then i-align lang natin. Ito guys yung simplified na paggawa ng report, yung process ng paggawa ng report. Kasi ito yung hindi kailangan ng formula. So I'm gonna add a couple of charts. Copy ko yan, lagay ko dito. Gawin ko, I'm gonna remove everything muna and then nalagyan ko siya ng halimbawa work shift. Count natin. And then another one, copy paste lang. Ayan guys, nagko-control C, control V lang ako right now. Then total head count per level naman. So per level naman siya. Copy paste ulit, then i-manipulate mo lang yung nandito. Gonna add the age. Yan, sobrang dami nung age. So i-right click natin yan. Dito kayo mag-right click. And then group. And then I'm gonna group this by 10 years. Yan, kita nyo guys yung nangyayari? Okay, so this is our head count. Okay, so nakikita natin guys kung ilan yung mga empleyado natin, kada age group, position level, and work shift, yung mga total leave credits nila. We can see it here. Performance rating, dahil 1 to 5 yan, pwede mo siyang i-right click. Dinidiscuss ko to kasi we're gonna go over average ifs mamaya. So we have here summarize values by, tapos click mo lang yung average para i-average niya yung rating. Kasi 1 to 5 lang ang rating natin. So sa number format, tanggalin ko lang yung mga sobrang decimal places. Okay, so ayan siya guys, di ba? And if hindi mo pa to na nagagawa sa Excel, kasi din marami pa tayong kailangang matutunan. Diba? So, kaya more reason for you guys to watch the webinars ni Integrated OS or ni Excel Hub Training Services. If you guys have time to check our channels. I'm gonna place it here. Konting-konti na lang to guys. Mabilis nang matapos yung report. And then we have the position. Ayan. Kung mapapansin nyo, hindi ako nagpo-formula. Diba? Hindi ako nagpo-formula dito. So, lahat kinukuha ko lang from
the tabs, no? Lahat, wala akong ginagawang formula. And sometimes we thought na ang Excel puro formulas. Hindi puro formulas si Excel. Okay? So marami siyang mga features na beginner friendly, na lahat click-based, lahat ibig sabihin kiniklik na lang, wala nang masyadong kailangan i-memorize na formulas. Napapansin niyo ba guys, wala naman tayong nilalagay dito na programming, wala tayong nilalagay na mga complex na formulas sa mga cells, no? Wala akong masyadong mga nilalagay na codes dyan, di ba guys? So lagyan lang natin ng mga figures. Siyempre, very basic pa tong ano natin. So, this is work shift. So, habang ginagawa ko ba to guys, na-realize nyo ba na marami pang kailangang aralin? Ano sa palagay niya? Total head count per level. And then, this is age group analysis. So, kung mapapansin nyo guys, hindi naman siya first time nyo lang din siguro ma-encounter yung mga ganitong kiniklik natin. Pero guys, matagal na tong available sa Excel. Diba, since 2013, pwede mo na tong magawa, no? 2010 kasi pababa, medyo kulang pa yung features niya. Pero 2013, pataas na version. Ibig sabihin, since the year 2013, possible mo na tong magawa. So, gagawin natin, filter natin active. Tingnan nyo guys, gumagalaw yan. O, diba? Ang bongga, yung active. Tapos, pag inactive lang yung gusto mo. Diba? Halimbawa, gusto mo regular lang. O, puro regular na lang ang lalabas dyan. Halimbawa, gusto ko lang makita mga empleyado ko from Cebu City. So, click ko lang yung Cebu. Diba? Ibig sabihin, sa Cebu City, guys, if you're gonna analyze the data set, I have 97 employees from Cebu City na rank and file. And then sa Lapu-Lapu City naman, 60% sa kanila pang umaga ang work, 'di ba? So ganun yung analysis na binibigay niya sa atin. So halimbawa, filter lang natin dito active, and then Cebu City. So ilan yung active na employees natin from Cebu City? We have 167. 167 yung ating total head count sa Cebu City na active pa. Tapos naka-breakdown pa siya per department. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, ayan, minamanipulate mo na lang yung report pag meron kang gustong i-check, no, especially para sa mga boss natin, i-filter mo na lang siya. And then, halimbawa, i-coach paano kapag meron akong bagong mga empleyado, paano ko to i-update? Right now, guys, if you can see, we have 700 employees here. Diba? 700 siya. So, bibigyan ako ng boss ko, halimbawa, ng mga new hires. So, ito yung aking new hires. So, sabi niya sa akin, ito na yung listahan ng mga new hire, i-update mo yung report. So, wala na ako ibang gagawin, kundi i-select ko lang yung data. I'm gonna copy this. Balikan ko yung aking table. Dito ko siya sa pinakaibaba ilalagay. Tandaan nyo, append dapat. So, regardless kung anong month, anong year na hire yan, you have to maintain one table lang. So, dito ko siya ipe-paste. Yan. Kung mapapansin nyo guys, nag-adjust naman siya. Pero, wait lang parang may ano lang ako dito. Date, transfer ko lang. Kabaliktad lang siya. So again, I'm gonna select the data set, tapos dito mo lang siya ilalagay. So kapag nailagay mo na yung mga new hires, we are expecting 828 na employees. So gagawin mo, babalik ka sa report, and then you're gonna go data, refresh all. So pag click ko yung refresh all, eto na siya, we have 820 lang pala kasi may space pala tayo sa taas. So 820 dahil may space pala tayo nilagay sa taas kanina. And then we're done with the report. Kung mapapansin nyo guys, updated na kaagad siya. So this is reports automation. That's formula free. And focus sa analysis. Tapos naka-plug and play siya.
No? Yan guys yung naging discussion namin nung session 1 last year. So if you guys would like to learn more about how to do this sa Excel, you can check yung YouTube channel ng Integrated OS. Ginawa namin yan. Tapos, meron din naman si Excel Hub Training Services, no? Since partner natin si Integrated OS. Okay ba yan, guys? Nakita niyo po ba na hindi na dapat masyadong gumagamit ng formulas kung mga simple summaries lang naman ang ginagawa natin. Pero kapag gagamit tayo ng formulas, ibig sabihin you are trying to automate a template or baka nagaano tayo guys, co-consolidate tayo ng data. Okay? All good? All good? Do you like this? Do you want to learn more about these features? Natuwa ba kayo na may ganyan pala sa Excel? Yes, yes. Okay, sige. Thank you very much, guys. Parang nabitin sila. Yun. Nabitin sila. Parang gusto nila yung gumagalaw. Yan. Gumagalaw sila. Tapos, mag-update ka lang ng data. Mag-encode ka lang. Wala ka na ibang gagawin kundi i-refresh. I-refresh yung file. Diba? So, tandaan niyo lang yung process. Mag-maintain ka lang ng malinis na data. And then, insert table. And insert pivot table yung mga kailangan niyo tandaan. Okay? Huwag kayong mag-alala, guys. Marami naman kasing mga tutorials kaming ginawa, no, na ganito. Ayan. And, marami namang mga provided na recordings about the reports automation. Okay? Kasi etong session natin is more on the, medyo ila-level up na natin. Medyo masakit na sa ulo pag sa mga formulas, pero ila-level up na natin. Okay? Yes, I think I have my interns here as well. They will be sending the channel. Tsaka yung channel din na Integrated OS guys, pa-subscribe din tayo doon. Okay? Sige, so next topic na ako guys. Ito kasi refresher lang naman. Pero ang saya, di ba guys? Pwede pala yung ganyan, reporting lang. Tapos ilang minutes ko lang ba ito ginawa guys? Di ba? Ilang minutes ko lang ba ito ginawa? And this is very basic pa. Siyempre marami pa yung features. Pero minsan pag gumagawa tayo ng report, di ba? Napakatagal, ilang oras, umaabot. Pero eto, magagawa mo naman lahat sa Excel na. Okay? Kahit hindi ka na mag-BI. Yes. Right? Sige. Ayan. So, mamaya guys, if ever you need help with YouTube channels, ay isa-send na lang yan ng mga organizers natin. So, i-close ko na to. Pero sinave ko to guys. I'll give you a copy of this. Do you want a copy of this? Patingin naman ng energy. Parang ayaw naman. Ayaw naman ng copy. Ayan. Okay. Sige. So, I'll give you a copy of this. Ilalagay ko siya dun sa Google Drive natin. So, isa-send naman yung sa inyo guys, no? Yung mga materials. Ang taas ng energy nyo. Grabe. Ayan. O, sige. So, wala munang masyadong dyan ha. Magsa-cellphone. So, focus lang muna tayo dito. Please manage your distractions. Mamaya na yung pag sa cellphone na yan. Mamaya na yung mga notifications. Focus muna tayo sa sa training. Okay. Alright? Sige. So, next naman guys, eto tayo dito, no? I'm gonna discuss yung mga madalas na ginagamit na formulas. Hanggang ngayon, kasi kapag, actually guys, kakagaling lang namin ng Cebu. Kakauwi ko lang kagabi, 9 p.m. Tapos eto na, nandito ako sa Pampanga ulit. So, 2 weeks kami sa Cebu, maraming training. Tapos babalik pa kami ng Cebu ng Sunday. Maraming mga nagpapa-train talaga sa Excel hanggang ngayon, no? And madalas, yung mga tinuturo namin sa webinars, these are the practical applications of formulas and reporting. And yan, sa Cebu, madalas kami dyan, hanggang March 7 pa kami dyan. We trained Virginia Food Incorporated employees and Department of Tourism. Ayan. And DTI, yan yung mga tinitrain namin dyan sa Cebu. Madalas kami dyan, yan yung aming parang second to Metro Manila. Okay.
So right now, guys, I have here a sample scorecard. And ito naman, it's different from the reporting na pinakita ko kanina. And doon sa folder or sa mga files na i-share ko sa inyo, I've created a formula syntax complete guide for you, no? Para if ever, guys, na mag-aaral kayo ng formulas, you need to master the syntax first, okay? Yung syntax kasi, yun ang pinaka-importante yung kailangan mo i-master. Hindi yung specific lang na formula. Dahil kapag marunong ka sa mga syntax, lahat ng mga formulas, maintindihan ninyo or matotroubleshoot ninyo. Okay? Sige. Bibigay ko naman itong copy na to, guys. Kasi sa mga formula sa Excel, there are a lot of special characters, may mga symbols, and kung hindi natin masyadong naintindihan yung paggamit ng mga yan, may hirapan kayo mag-create ng mga formulas in the future. So I'm gonna give you guys a copy of this para meron kayong guide later on. Okay? Okay, so ano naman yung scenario na to? So, number one, so meron tayong dito, data validation. Ibig sabihin, data validation, tawag nila dyan, drop-down. Yung drop-down, ito yung pag nag-click ka dun sa cell, lalabas itong drop-down, and then you can actually select the names na you would like to show dito sa ating scorecard. Okay? So, halimbawa, hindi siya sorted, you can still go back to your dataset and sort the table para kapag babalik ka dun sa validation, kasi dito siya galing. Kasi dito siya galing. But if ever na you would like to, example, nag-crash yung aking Excel. Na mas madali mo mahanap yung mga names. Ayan, mas okay kung isa-sort na natin. Wait lang, guys, i-relaunch ko lang. Ayan, so nakasort na to, and then we have here the calculator. So ang goal natin for today's video, vlogger lang. Meron tayo ditong list of names, data validation. Galing yan sa data validation. Okay? And then, ang gusto natin, kapag sinelect ko yung pangalan, lumalabas yung details niya dito. Assuming, guys, halimbawa from HR ako or from finance, recruitment, ganyan. Tapos, ito yung scorecard ng mga empleyado ko. Gusto ko malaman ilan yung number of lates nila, tapos ilan yung mga undertime, tapos yung violations, saka yung performance rating niya dito. Ito namang nasa baba is legend lang or explanation kung ano ba yung mga ratings natin. So 5 yung pinakamataas na scorecard rating. Okay? Tapos halimbawa kung HR ka, ipiprint mo to ngayon. So this is more on printable template for viewing purposes kasi yan, hindi siya kagaya kanina na nag-analyze ka ng data. Ito kasi, pine-prepare natin para automate yung template. Okay? Kasi ipiprint yan ng HR, papakita niya sa empleyado na ito yung performance niya. Change. Alright, so eto guys meron siyang data validation. Gagawa tayo dito ng formula dito sa mga cells na yan. Ibayin ko yung kulay para alam nyo may formula yan. And ang gusto ko pag nag-select ako dito ng pangalan, lalabas yung details niya. Halimbawa, sinearch mo dito, di ba? Ginagawa mo, Control F, tapos Alfred Aguilar. Tapos pag nahanap mo, chine-check mo kung ano yung ano niya. Ito kasi guys, this is AI generated. So baka malito kayo, bakit iba-iba yung position niya. AI generated kasi siya. So nagre-randomize siya ng mga data dyan. Okay? So disregard nyo lang kasi galing yan kay ChatGPT. Kaya ganyan yung mga dataset dyan. Pang-practice lang kasi ito. Okay? So gagawa tayo ng formula dito. We're gonna be using XLOOKUP. Si XLOOKUP, guys, gumagana lang yan sa Excel versions na 2021 at saka pataas. Okay?
So 2019 and below, VLOOKUP and HLOOKUP index match ang ginagamit. Pero pinag-isa na yan, minerge yan ng Microsoft para isang function na lang ang kailangan mong i-master. Now, when it comes to ano kaya ang mga formulas na pwede kong magawa sa Excel, guys, there are 500 plus functions in Microsoft Excel. And when you say functions, these are the commands, no, na kailangan mo magamit or pwede mong magamit para makagawa ka ng formula. And if you click Formulas tab, there are grouped functions here na halimbawa si AutoSum, ito yung mga under sa AutoSum group, ito yung under sa financial group, and lahat yan, guys, ginagamit to create a formula. Oh, hello, sound check po. Bumalik na, ma'am. Okay na po, ayan, sige. Pero humina lang po kayo ng onte. Good na po ba, audio natin? Yes po. Nag-cut off po kayo, ma'am, dun sa XLOOKUP. Oo, nag-disconnect, lumipat yung aking audio. Naka-on kasi yung Okay so po. lumipat sa headset. Sige. Okay. So, eto guys, meron tayong formulas dito. Ibig sabihin, lahat ng mga nakikita nyo dyan, pwedeng magamit para gumawa ng formula. Pero guys, sobrang dami nito, hindi kaya ng ating mga brains no, na i-memorize lahat yan. At hindi naman kasi natin palaging kakailanganin yan. So it's not actually practical to learn and i-master lahat yan, guys. Ako 20 years ko na gamit si Excel, pati Google Sheet pa. It's impossible to memorize everything unless kailangan mo lang talaga. So hindi naman practical na i-memorize mo yung mga yan. 'Di ba? And sa formulas pa naman, kapag hindi mo na ginamit, makakalimutan mo siya kasi nakalagay na yan naka-plug na siya dun sa mga templates natin. Okay? So, ang kailangan nyo intindihin yung mga syntax. Kung beginner ka, I would recommend you go to File and then mag-New. Tapos hanapin mo dito yung formula tutorial na built-in na tutorial file ni Microsoft Excel. Basta nakakonect ka sa internet. And this is where you can learn basic formulas kasi meron siyang mga tutorials na ibibigay sa inyo. So, halimbawa, dito sa left side, how to do math in Excel. Tapos dito sa baba, may mga explanations tayo, tsaka activities, di ba? So, halimbawa, sum is one of the functions na sinasabi ko kanina. And 500 plus yan, sobrang dami. Okay, so function siya. Pag gumagamit ka ng function, merong arguments yan. Imagine niyo guys, yung arguments parang yung ingredients ng isang, halimbawa, sinigang. So, hindi kompleto, di ba? Ang sinigang pag wala siyang mga ingredients. Ito guys are called arguments. And iba-iba yung number of arguments ng mga functions natin. Yung mga parentheses naman, nilalagay yan para makapag-provide tayo ng mga arguments. Okay? So, kapag naglagay ka ng function, you have to type an open parenthesis so that you can start providing the arguments na kailangan ni function. Now, the comma here is to separate yung mga arguments natin. Halimbawa, yung XLOOKUP, 6 na arguments yan. Para makalipat ka sa next na argument, makompleto mo yung 6 arguments or 3 arguments na mandatory, you have to press comma. So, lumilipat ka lang sa next na argument. Okay? And then, there are different kinds of cells kasi dito or arguments, yung mga references, minsan naka-range siya, minsan naka-structured ang reference, minsan naman, ano siya guys, isang buong column or isang buong row, no? So, nag-iiba-iba yan. Depende kung naka-flat range ka ba or naka-table ka.
for example. Okay, so this is a good tutorial file, guys, na you need to explore para maintindihan nyo pa yung mga syntax operators, yung mga ginagamit na special characters pag gumagawa ng formula. And one thing that you have to remember when you create a formula, palagi kayong titingin dito sa formula bar. Lagi kayong titingin dito sa formula bar para alam nyo kung ano yung nangyayari, para alam nyo kung naliligaw na ba yung cursor ninyo, and attention to details, super important yan, okay? Kasi minsan yung iba, basta click lang ng click, hindi naman ino-observe ano yung nag-a-appear doon sa formulas nila, baka mamaya may mga extrang text na or characters na lumalabas. So for example, guys, so best practice when you create a formula is you start, syempre, with an equal sign. Tapos if you type letter X, letter L, may lumalabas na kaagad dito na suggestion kung ano yung mga functions na nag-start sa X at saka sa L, no? And that's XLOOKUP lang naman ang nag-a-appear. You press tab sa keyboard, press mo yung tab. So pagka-tab mo, nag-auto-complete yung function with parenthesis na siya kaagad. E paano kung na-type mo na yung XLOOKUP, tapos magta-tab pa rin ba ako? Pwede naman para kay parenthesis na lang. Di ba para mag-parenthesis ka, you have to press Shift 9. So, para hindi ka na mag-shift 9, isang pindot na lang, tab na lang. Okay? So, pwede kang mag-tab, shortcut yan ng open parenthesis, or halimbawa, meron ka tina-type na XLOOKUP para mas mabilis, X tsaka L lang, and kapag nag-blue or nag-highlight na dito yung kailangan mong function, press ka lang ng tab. So, halimbawa, you're trying to type text, tapos ang dami-dami ditong text, di ba? So, pwede kang mag-arrow down, halimbawa, gusto mong gamitin yung text after, tapos mag-tab ka lang para yun ang iselect niya. And then you are now ready to provide the arguments. Okay? So, ayan. So, try natin XLOOKUP. Tapos may parenthesis na ako, guys. Sa baba ng cell where you are typing a formula, you have to be very observant doon sa guide na binibigay naman na ni Excel. Kasi yung iba, hindi nakafocus dito, hindi sila tumitingin dito sa tooltip, no, na pinapakita ng Excel. So, kailangan nakatingin ka dito. Kapag nag-type ka ng function, you will see the arguments here. You will see the arguments here. So, alam mo na kaagad kung ano yung ibibigay mo. Now, yung unang-unang argument na hinihingi niya is the lookup value. Mapapansin nyo, naka-bold letter siya. Ibig sabihin, you are now ready to provide the lookup value, or you are supposed to provide the lookup value kasi siya yung naka-highlight. So, I'm gonna select this cell. Kasi si lookup value, siya yung gusto mong hanapin na keyword or search key doon sa attendance data para makuha natin yung employee ID niya. So, kailangan mo ng keyword para makuha yung employee ID. Kailan ba ako nag-look up? Kapag meron ako known data at merong unknown data. So, provided naman to, pero nawawala yung EID niya. So, again, equals XL. And then, I'm gonna click this cell. Then, press ako ng comma. Okay? And then, meron ako ditong next na naka-highlight is the lookup array. Guys, please remember, pag nag-comma ka, ibig sabihin you are now ready to provide the next argument. Kasi yung ginagawa ng iba, halimbawa, kinlick nila yung G2. Tapos lumipat sila sa kabilang sheet. Tingnan nyo guys yung nangyayari. Tingin kayo sa formula bar ko, mawawala na yung G2. So, na-overwrite yung G2. Bakit? Hindi ka nag-press ng comma and lumipat ka sa kabila na ang intention mo pala is to provide the second argument. Okay? Naiintindihan niyo po ba? So, equals XL. You have to click this, and kung sure ka na doon sa G2 talaga ang gusto mong ilagay, and ready ka na sa second argument, mag-press ka muna ng comma, and panoorin mo kung nag-highlight ba ito para alam mo kung ano na yung ibibigay mo. Okay? And then, I'm gonna click attendance data. Ibig sabihin, ang lookup array is saan ko ba mahanap yung Alfred Aguilar? Alfred Aguilar na name, kasi yun yung aking keyword para makuha ko yung employee ID. So, halimbawa guys, I have here employee names. I'm gonna click the header B
Huwag yung gagawin yung nililimit nyo yung formula, yung hanggang dito lang siya gagana, tapos sinelect mo yung specific na range. Don't do that. Try to prioritize creating a dynamic formula instead. So, select mo yung buong column, i-anticipate mo na baka dumami empleyado or dumami yung data, gagana pa din yung formula. I'm gonna press comma, tapos kukunin ko na etong column A, ibig sabihin, hahanapin niya sa column B yung Alfred. Pag nahanap niya, kukunin niya yung nawawalang data dito sa column A. Naintindihan po? So, ito yung aking formula. Ka-close ko muna to. Okay? Pero hindi mo kailangan bumalik doon sa kaninang sheet, guys, yung cut, kasi kusa siyang babalik doon. I'm gonna press enter, tapos lalabas na dito yung employee ID niya. Ulitin ko po So, halimbawa dito, XLOOKUP, tab tayo. Hahanapin ko si Alfred Aguilar and then press comma. Mahanap niya yung Alfred Aguilar na pangalan dito sa column B, comma ulit. The return array, guys, ito yung return array natin. Okay, is the output na gusto mong makita pag nag-enter ka na. Ito yung nawawalang information, which is the position. Kanina, employee ID, and now position. And then press tayo ng enter. Ito na yung position niya. So kung mapapansin nyo, marami kasing nakalagay na positions dito, pero glitch kasi yan sa nagaling AI. Pero kung ano yung una niyang makikita na position ni Alfred Aguilar po, ang i-return niya sa atin. We have here department. So again, next lookup, kunin ko to, comma. Again, pinapanood nyo dapat kung tama ba na naka-lookup array ka na. Yung mga estudyante namin sa face-to-face kasi kinukuha agad yung department. Ang ibig sabihin nito, guys, di ba, ang lookup array is kung saan hahanapin yung pangalan. Kinuha mo department. Ibig sabihin, yung laman ng G2, hinahanap mo sa column D. Yung laman ng G2, hinahanap mo sa column D. Yung D natin, wala namang Alfred Aguilar dyan. Tama ba? So, dapat, maghahanap muna siya ng pangalan at kukunin mo yung department niya. Okay? So, ano yung hinahanap, saan siya mahanap, at ano yung output na gusto mong lumabas, no? And when you automate a template, guys, tatlo lang naman kasi yon, so kaya inisa-isa ko siya. Pero may mga complex pa dyan na one formula na mag-work sa lahat. Okay? So, inisa-isa ko lang muna kasi we're trying to understand syntax here, the tooltip. Ayan, pwede na tayo mag-select ng mga names. Kita nyo, guys, na nagbabago na yung mga details. Napansin niyo po ba? So, if you select a specific employee, nagbabago yung mga yellow. Ayan. So, di ba hindi mo na siya hahanapin? Na-gets niyo po ba, guys, para saan yung XLOOKUP natin? Nakita niyo po bang nag-change yung ating data? Ayan. Yung mga naka-yellow, nagbabago siya. Di ba? So, automatic na siya. Automatic na siya. Okay. Okay pa kayo dyan? Ayan. So, hindi mo na ima-manual. Kasi yung iba, di ba, kina-copy-paste nila yan eh. Yung iba, kina-copy-paste nila. Parang mina-manual nila. Control-C, Control-V, ganun yung ginagawa nila. Pero eto, siya na yung maghahanap. Siya yung maghahanap ng details at ilalagay niya dyan. Pero guys, please remember na sa XLOOKUP, kung ano yung una niyang mahanap, mag-stop na siya doon. So, eto kasi, employee name ang inaano natin dito, kino-consider natin. Pero paano kung merong magkapangalan na empleyado? Kung ano yung nasa pinakataas, yun yung lalabas. So madalas, ang ginagamit talaga dito, employee ID. Kasi imposibleng merong magkaparehong employee ID. Tama ba, guys? So, mas maganda, employee ID talaga kapag gagawin mo to. Ito kasi, sample lang naman for training. No? Kasi ang XLOOKUP, nag-start yan sa pinakataas. So, halimbawa, ang nakaselect si Alfred Navarro, ganun. Pag nakita niya dito si Alfred Navarro sa cell na to, at meron pang Alfred sa baba, yung una niyang makikita, yun na yung ibibigay niya sa atin. Okay, so ganun kasi yung una niyang mahanap, guys, ang magiging output, no? So, mas practical kapag employee ID or something unique talaga yung isa-search natin. Now, ang next natin gagawin, guys, etong sa total number of lates para ma-demonstrate natin
yung paggamit ng COUNTIFs. Pero before that, i-save ko lang to kasi nag-recover yung aking file para bigyan ko kayo ng copy ng mga formulas mamaya. Okay. Paano ba nagkaroon ng drop-down? So, halimbawa, tanggalin muna natin. Kasi dyan siya galing. So, tanggalin ko muna. So, paano ba yon nagkaroon ng drop-down? So, dito, wait lang tanggalin ko kasi para makita nyo paano siya ginagawa. Sige, click mo to, yung header. Click mo yung header. You go to formulas. Again, naka-record naman to guys, kaya pakita ko lang. And then you go to name manager. Mag-new tayo. So, magiging employee name. Yung suggestion dito, kasi click ko na to kanina. Then you're gonna delete the first two, get the names here, and then you click OK. Tapos pagdating mo dito, data, the validation, tapos list, and then you press F3 sa keyboard, lalabas to, F3 sa keyboard, yung function yun guys, no? Function F3 or F3 lang para mag-appear yung mga pangalan nila. Ayan. Okay? Ang nangyayari dyan guys, yung ginawa mo sa name manager kanina, di ba? Formulas, name manager. Employee name. Employee underscore name. Ibig sabihin, tingnan nyo guys, data validation. Gagawin mo tong list, tapos ita-type mo dito yung employee underscore name pero may equal sign. Pwede namang i-manual type or press F3 to see a list of name ranges, no? Okay. So, ano naman yung next step natin, guys? To demonstrate si COUNTIFs, ang gusto mo kasing malaman dito, ilang beses na late si Alfred Aguilar noong January. Nagets niyo po? Ilang beses na late si Alfred Aguilar noong January, Feb, hanggang December. Ganun yung gagawin natin. You will check the attendance and ima-manual count mo muna yan. Yung iba kasi guys, kapag nagbibilang, halimbawa, select nila si Alfred. Wala po ba akong audio? Or baka sa kanila lang? Meron naman daw, okay. So, I'm gonna click OK. Tapos, puntahan ko yung January dito. Okay, so nagfi-filter lang ako. Filter lang. So, pinakita ko dito na yung January na month under kay Alfred Aguilar, meron siyang 10 records so far. Pero guys, considered lang naman siyang late pag lumampas siya sa 10 minutes. Okay? For example, ito yung minutes late niya. Merong 0, 5, 10, 15, 30. Ang considered na late lang dito ay 15 minutes at saka yung 30. And then, click OK. Sabihin, 4 na beses siyang na-late. Diba, ito yung manual na process natin. So, 4 na beses siyang na-late. Alam nga naman, itatype mo dito, 4. Tapos, lilipat ka na naman ng Feb. Pagbibilang ka na naman, tapos itatype mo na naman kung ilan. Nagagets niyo po ba kung ano yung tinatry nating i-solve dito? Paano kung napakarami nung estudyante yung employee, tapos ima-manual mo ba yung count? Diba? Marami tayong mga kailangang i-print. So, ganun yung gagawin natin. Gagawa tayo ngayon ng formula. Okay. So, number 1, isa-isahin muna natin. Pakita ko lang sa inyo, guys. Tanggalin ko muna tong minutes late. At saka yung month. Okay? Kapag finilter ko si Alfred Aguilar, mababasa niyo dito sa baba na meron siyang 47 records. Yun muna yung kukunin natin. Ilang beses na encode si Alfred Aguilar dito sa database, no? Dapat 47. Ito yung count or you can check
here. Sige, try natin. So, countifs yung gagamitin natin. Countifs, no? Si countifs, ang definition niya, it will count, ito yung definition, counts the number of cells specified by a given set of conditions or criteria. So, nagbibilang siya, parang yung ginagawa mong pagbibilang kanina, trabaho ni countifs yun. Okay. So, meron kayo mapapansin na range at saka criteria. Yung range, guys, dyan ka magbibilang. Saan ka ba magbibilang? Yan, range yan. Yung criteria, ano ba yung bibilangin mo? Okay po? So, saan ba tayo magbibilang? Yun yung uunahin natin, which is range number 1. So, pupuntahan natin yung attendance data. I-click ko po etong column B, yung column B, and then I'm gonna press comma. Okay. Now, ang hinahanap niya sa akin ngayon is the criteria number 1. So, yung criteria ko ay nasa kabila. Nasa kabila. Tapos, i-click ko ngayon yung calc na sheet para kukunin ko tong Alfred Aguilar na cell. Ang gusto ko kasing mangyari, maging dependent yung pagbibilang niya dito kay Alfred Aguilar. Etong laman na ng G2. Kung ano man yung laman niya, yun ang bibilangin niya. Okay? Halimbawa guys, pag in-enter ko siya, lalabas dyan ay 47. Kapag kasi hindi ko kinlik yung G2, ang mangyayari dyan, ima-manual mo siyang Alfred Aguilar. So nagbibilang ka ng Alfred Aguilar lang. Pwede naman kasi yung ganitong approach lang. Tinype mo lang yung pangalan niya. Eh di ba nga, marami tayong empleyado. Alangan namang itatype mo yung mga pangalan nilang lahat dito. So, ginawa natin, para hindi siya ima-manual type, i-click natin yung G2, and I'm gonna close this and press enter para lumabas yung 47. Tama ba yung 47, guys? Naalala nyo ba? Na 47 yung records ni Alfred kanina? Naalala nyo pa ba? Tama, di ba? So, ibig sabihin, kapag binago ko yung pangalan dito, ayan, nagbabago yung bilang niya. So, binabago ng countifs yung records natin. Okay, so tama yung 47. Now, pero mali kasi ng 47 under sa January. So, ima-manual ulit natin. Punta kayo sa data, filter mo to, tanggalin mo lahat, select mo yung January, tapos makita mo na, 10 pala ang records niya. So, 10 records dapat. Now, I'm gonna go to my calculator and itutuloy ko pa yung aking formula. So, buburahin ko itong close parenthesis. I'm gonna press comma. And then, ang gagawin ko ay, dito na ako, magpo-provide ako ng pangalawang range natin. Pupunta ako sa attendance data. Kunin natin yung column E. Bakit column E? Diyan tayo magbibilang ng keyword na January. Okay? Tapos, comma tayo ulit. Lipat tayo dito sa calculator. And i-click ko itong word na January. So, i-enter na natin. Tama ba yung 10? Ayan. So, naging 10 na lang siya ngayon. 'Di ba? So, double-click ko yung formula. Yung laman ng B5 is the word January. Binibilang niya saan? Sa column E ng attendance data. Guys, if you understand syntax ng formulas, ganito kasi ang mga formulas. Ito yung sheet name. Bakit may word na attendance data dyan? Ito yun, pangalan siya ng sheet. Okay? Now, yung exclamation dyan, separator yon. Separator between the sheet name and the column. Column B, di ba? Yung ating pinagkuhanan kasi kanina. So, ganun yung mga syntax natin. Tapos, eto ulit, kinuha mo sa attendance data yung letter E or column E. Tapos, hinahanap niya yung laman ng B5. Yung B5 mo, etong January. Yung G2, eto siya, si Alfred Aguilar. Diba? So, kaya naging 10 na lang siya dyan. Ang problema guys, kapag kasi kinopy natin yung formula, halimbawa, dinrag mo siya dyan.
Bakit siya naging 0? Bakit walang lumabas for Feb? That's because, kung mapapasin nyo, if you double-click the formula, color-coded yan. Tingnan nyo po, yung blue is age 2. Ito yung blue na box. Ito yung blue na box. Yung C5 is yung red na box dito. Okay? So, parang umalis siya dito sa G2 nung hinila mo na yung formula papunta sa right side, di ba? So, nung kinopy mo yung formula papunta sa Feb, nawala yung ating reference sa cell kung saan nakatype yung Alfred Aguilar, pumunta na siya dito sa age. And right now kasi guys, wala namang laman tong age 2. Ang may laman etong G2. Naka-merge kasi etong cell natin. Okay? So kung ayaw mong umalis dito sa cell na to, ginagawa sa mga formulas, nilalock yan. So gagawin ko, etong G2, ipipress ko yung F4 or function F4 para magkaroon siya ng mga dollar signs. Ito po. Okay? The more na you press F4, lumilipat yung pwesto ng dollar sign. Ito, I'm pressing F4 right now. Yung unang F4, ilalock niya pareho. Absolute, ibig sabihin pag nakalock. Relative, pag hindi nakalock. No? So, naka-dollar sign pareho. Kasi ayoko nang aalis siya dito sa cell na merong Alfred Aguilar. Pero pwede rin naman na i-press pa yung F4 guys kung halimbawa, kino-customize mo lang kung anong gusto mong area na ilalock. Okay? So, I'm gonna press Enter. Now, if you guys remember yung column B, ano bang laman ng column B? Guys, do you remember anong laman ng column B sa attendance data? Anyone? Ano bang laman ng column B sa attendance data? Ang laman ng column B ay mga names, okay? Diba? Nasa column B ang mga names. Guys, tingnan nyo yung formula. Nung hinila ko siya papunta sa right side, ano nangyari sa column B ko? Ano nangyari? Yes, tama. So, ano nangyari sa column B? Naging C. Lumipat siya, diba? Kasi nag-i-increment yan, nag-move siya. Guys, meron bang full name dito sa column C? Diba? So, umalis siya. Umalis siya doon sa reference natin. So, kung ayaw mo siyang umalis sa column B kasi wala namang name sa ibang columns, kailangan mo ding i-lock etong B na to. So, i-F4 ko siya. Tapos, etong letter E din. Anong laman ng letter E? Anyone? Anong laman ng letter E? Kailangan siya i-lock. Bakit kailangan i-lock yung letter E? Yes, nandoon kasi yung mga months. 'Di ba? Kasi kapag minove mo yan sa right side, mag-iiba ng letter yon. At wala naman tayong months po sa ibang letter. So ngayon, pwede ko na siyang hilain hanggang sa December. Okay? Keyword para ma-lock, ipipress mo sa keyboard yung F4 or pwede kayong mag-type ng dollar signs. Okay, shortcut lang kasi yung F4. Pwede kayong mag-type ng dollar signs. Guys, pag meron kayong nagawang formula, okay, ida-drag mo siya hanggang sa right side. Ang problema, I have a total of 47 dito. Hindi naman siya 47 times na late. Ilang beses ba siyang na late? Sino nakakatanda? Ilang beses siyang na late? Diba? Hindi naman siya 47 times na late. Okay, that's for the entire year. So, dito sa minutes late natin, late lang kapag 15 at saka 30. Okay, yes, very good. So, 4 lang. 4 na beses siyang na late. So, coach, paano ba palabasin na yung mabibilang niya lang yung 15 at saka yung 30? Okay? Guys, anong letter yung minutes late? Letter L, column L. Kukunin natin yon. So, buburahin ko muna yung formulas ko dyan. Hindi pa pala siya tapos. So, buburahin mo yung formulas mo doon. Ang babaguhin mo yung nasa pinakaunahan. And then, itutuloy mo pa siya. Now, we're gonna add the third set. Ibig sabihin, comma. Tingnan nyo guys. Naka-highlight na itong range number 3. So, you are now ready to get the range na column L. Column L. Guys, ilalock ba natin yung column L? Yes or no? Ilalock ba natin yung column L?
Yes or no? Yes. Kasi nga, pag inihila papunta sa right, nagbabago kasi yung letra. Very good, guys. Very good. Very good, children. Very good, children. Okay, so comma tayo, comma. Tapos, maglalagay ako, guys, dito ng ganito. Ganito yung syntax natin, ha, kapag may mga greater than na may amount. Maglalagay ako ng greater than 10. Ito, guys, sinilagay ko, pakita ko lang. Sa column L, bilangin mo yung greater than 10. Okay, so hindi kasama yung saktong 10. Kasi kapag kasama yung saktong 10, magiging greater than or equal yan. Pero ang gusto ko lang, pag lumampas ng 10 minutes, yung late niya, dun lang siya considered na late. Kasi meron tayong grace period. Now, we're gonna check. Drag natin papunta sa right side. Ang nakukuha kong total right now ay 14. Tama kaya na ang late niya ay 14 times for the entire year? Aalisin ko yung filter ng month. Bibilangin ko to. Tama naman guys na 14 times siyang na late sa buong taon. Okay? So, tama yung ating formula. Kapag ini-interpret ko yung formula ko guys, minsan pabaliktad eh. Halimbawa, yung mga greater than 10, hanapin mo sa column L ng attendance data na sheet. Tapos, hanapin mo yung B5, yung January, saang column? Sa column E ng attendance data. Sa hanapin niya din yung G2, si Alfred Aguilar, sa column B ng attendance data. So, ganun lang siya in-interpret. Tatlong set siya. Para kayong nag-filter kanina, nagbibilang, pero trabaho ng countifs na gawin yon. Okay? So guys, ipe-paste ko yung formula. Lalagay ko siya dito. Or i-formula text na lang natin siya. Para meron kayong nababasa dito. Okay? Para nababasa nyo pa din yung formula ko dyan. Now, kapag late siya, more than 10 minutes. Kapag under time, kahit na ilang minutes, matik na nag-under time yon. Now, i-check natin si Alfred Aguilar for the month of January. So, iti-test ko kayo guys ha. For the month of January, lahat ng mga greater than 0, beses siyang nag-under time, 5 beses. Okay. So, for example, this is my current formula. I'm gonna drag the formula pababa. Kasi pag dinadrag mo siya, ibig sabihin, gusto mong kopyahin yung formula nito papunta sa ibaba. To test kung gagana ba. Pero nag-0 siya guys, parang mali yung 0 kasi 5 dapat lalabas dyan. So, double-click natin yung formula. Ikumpara nyo siya doon sa formula ko na nandito. Para mo yung formula ko dito at saka yung formula natin kanina, ito yung formula kanina. Ano yung nagbago? May mga gumalaw ba or nag-increment or may umusog ba? Meron bang nag-move? May napansin po ba kayo? May napansin ba kayo? Okay. So yung B5 naging B6. Very good guys. No? And B6 is eto siya guys. Sabihin ba, hinahanap mo ba yung number 4 or hinahanap mo yung word na January? Ano ba hinahanap? Number 4 o yung word na January? Diba yung January yung ating hinahanap dyan? So, hindi siya dapat aalis dito sa word na January. Ibig sabihin, para makopy ko yung formula na magstay siya sa January, guys, ilalock natin yung number 5. Bakit number 5? Nasa row 5 yung mga months. Lalagyan ko to ng $sign. Kahit itatype ko na lang para di na ako mag-F4. Tapos i-enter ko siya. Again, dinagdagan ko lang ng $sign yung 5 kasi sabi nyo naging B6 siya eh. Ayoko siya maging B6. Gusto ko 5 pa din siya. Lagyan mo ng $sign yung 5. Pag ayaw mong magbago yung 5. Naiintindihan po ba? So, idadrag ulit natin siya. At ibababa ko na siya. Okay. Ayan guys, naging ano siya eh, naging 4. E di parang number of lates yon. Ano yung babaguhin natin dito para ang bibilangin niya ay yung under time hours na greater than 0 lang. Ano yung babaguhin natin sa formula? So yung
L, gagawin natin, okay, ililipat natin ng letra. Pwede ko namang i-type na lang. Pwede ba yun? Type ko siya dito. Halimbawa, dito sa formula bar, backspace natin yung K at saka yan. Or pwede naman, I'm gonna click this, mag-highlight siya, punta akong attendance data, click ko yung K, F4, para ma-lock. Okay? Eh guys, K na siya eh. Bakit 0 pa din? Parang may mali pa din tayo. Ano bang babaguhin natin? Nag-0 pa din. Dapat 5. Pero pa ba tayong babaguhin? Kung 10. Okay. Very good. Thank you. Yung greater than 10, gagawin na natin greater than 0. Ayan. So, lumabas na yung 5. Pwede mo na siyang hilain papunta sa right side. So, kapag nag-ano tayo, guys, yan, pwede na tayong mag-search. Halimbawa, ilan kaya yung late ni Alfred Navarro? O, diba? O, print mo na yan. Again, printable template to, Hindi siya yung parang for data analysis. Yung data analysis yung ginawa ko kanina. Si slicer, pivot table, connections. Okay? So, ayan. Diba? So, lumalabas na yung mga number of lates nila. Hindi mo na yan ima-manual. And kaya nga, minsan, mahirap mag-memorize ng formula kasi naka-ready na yan eh. But the formulas na we created, guys, are dynamic na pag dumami yung attendance data mo, pag dumami to, dagan ka ng bagong data dyan for the month of Feb, halimbawa, or March, ganyan. Gagana pa din yan kasi naka-ano siya eh, buong column kasi ang kinakapture natin dyan. Okay? So, pwede na natin i-print yan, no? Please remember, kapag nag-ano kayo, guys, nag-create kayo ng formula, na i-check nyo palagi yung, yung attendance data na sheet, baka mamaya na doble siya, or baka mamaya binuram mo yung apostrophe, ganon. Kasi yung iba, pag gumagawa ng formula, kinokopya lang nila. Halimbawa, magka-countifs, tapos sinatype niya attendance, yung ganon. Attendance, data, apostrophe. Huwag niyong gagawin yan, okay? Kasi mas prone yan sa error. Pag meron kayong ginagaya na formula, pag nabasa mo na attendance data, alam mo na, ay, sheet name yan. Puntahan mo yung sheet, click mo yung column para hindi mo ima-manual type. Okay? Kasi yung iba po, tina-type nila, ginaganon lang nila, countifs, tapos mag-apostrophe, attendance, data, ganyan. So, baka kasi magkamali ka sa apostrophe. Minsan kasi wala namang apostrophe eh. Minsan meron. 'Di ba? Kapag merong special character yung sheet name, wala namang apostrophe yan eh. Pero may mga times na nagkakaroon din talaga siya. So, huwag kayong magko-copy ng formula as is. Pag nabasa mo yung attendance data, okay, dito, puntahan mo yung sheet na yan. Pag nakita mo yung B, click mo yung B. Huwag niyo ita-type yung formula. Baka mamaya ima-manual nyo kasi gayahin ko yung formula. Kasi syempre hindi mo mamamaster yung syntax kapag ganon. So, attendance, data, tapos nag-type ka, $B, ganon. So, huwag niyo gagawin yan, ha? So, i-navigate mo yung sheet. Navigate the sheet, tapos puntahan mo yung mga columns na nakikita ninyo dito. Okay? So, pag nakita mo, meron akong B dyan, ayan, i-navigate mo yung mga ano dyan. Tapos, halimbawa, guys, lipat naman ako dito sa isa pa. Wait lang. I'll share the files naman with you guys. Yung si SumIfs naman, I'll give you an example. Yung rating po, ito yung performance niya kasi 5 po ang pinakamataas. Parang ano lang yan nung college tayo, parang yun yung grade mo. Yun yung parang pinaka-grade ng mga empleyado. 5 po pinakamataas. So yung rating kasi, bumababa siya. Tingnan mo to, di ba 5? Bakit siya 5? 5 yung rating niya kasi hindi siya na late. So 5 siya, mataas yung 5. Perfect siya. Pero na-late siya ng Feb, edi 3 na lang yung rating niya. Pero wala pa kasi ako nilagay dito. Okay? So, yung formula ko sa rating, yung lates, 40% siya. Parang may ano siya, criteria for judging. Wow, yung pa ganyan. 40% yung late, 40% yung undertime, 20% yung violations.
So, halimbawa, gusto mong bilangin yung violations niya. So, COUNTIFs, ganyan ka lang. COUNTIFs, tab. Violations, puntahan ko yung violations. Click ko to. Press ako ng F4 kasi ayoko siya umalis dyan. And then, comma. My criteria, binabasa ko to. My criteria is the name. F4 ulit kasi ayoko siya umalis dito pag nag-copy ako ng formula. Pero gusto ko sana month of January lang. So, kukunin ko yung month. F4 ako ulit kasi ayokong umalis siya dyan sa column na month. And then, comma, balik ako sa calculator. I-click ko yung word na January. Tapos, meron na tayo ditong bilang ng violations niya. Check natin si Alfred Aguilar. Si Alfred Aguilar, meron daw siyang 2 violations nung January at saka noong May. So, check natin, tama ba yung formula ko? Magma-manual filter ka. Alfred Aguilar, tama. Meron siyang violation noong January at saka noong May. Kaya ang total natin dito ay 2 lang. Okay? So, tingnan mo to. July, mataas yung rating niya, 5, kasi hindi siya na-late, walang violations, hindi siya nag-undertime. Nagets niyo po ba para saan yung rating? Mga ano lang yan, performance lang ng mga empleyado para malaman kung bibigyan ba siya ng salary increase or hindi. Di ba? Okay. Sige. All good. Again, isa-save natin to para meron kayong kopya, guys, na merong answer key na. Okay? Sige, pero nag-subscribe na ba kayo sa mga YouTube channels, guys? Pag daw hindi nag-subscribe, walang certificate. Charot lang. Okay? Joke lang yun. Ayan. Mag-subscribe kayo, guys, para mapanood nyo yung mga recordings, ha? So, I'm gonna save this. Then, ilalagay ko siya dun sa drive natin. Ano naman ang difference ng, guys, ng sum ifs? Kasi kanina nagbibilang lang siya eh. Diba? Nagbibilang lang siya. Ito naman, si sum ifs magto-total. Nagto-total siya. So, halimbawa, yung gagawin ko dito, ito naman, mga statement of account, pang finance naman to, yung mga kanina, very HR, ngayon finance naman. So, halimbawa, customer name. Okay, so recap tayo, guys. So, click ko lang dito yung customer name. Punta ka sa formulas. Gawa mo na tayong drop-down, name manager. Then, click mo yung new. Purahin mo yung refers to. Click mo yung unang company, control, shift, down. Then, click OK. Then, close natin. Okay? And then, balik tayo dun sa form. Click mo yung lalagyan mo ng drop-down. You go to data, and then look for data validation. Gawin mo tong list. Click mo tong source. Press F3. Mo to, or i-manual type mo to. Pag nagkamali ka spelling, walang underscore, mag-e-error yan. Okay, lalabas na sila dito. Ayan. So, meron na tayong mga names. Ayan. Meron na tayong drop-down. Tapos, halimbawa, gusto mong makuha yung total. Pero ito, ay, wait lang. Kulang pa pala tayo. AR status. Halimbawa, guys. Ito kasi mga babayaran nila yan. Yung AR status, meron siyang overdue at saka closed. Overdue at saka closed. So, gagawin natin, pwede siyang ima-manual siya. Click mo yung cell, go to data, data validation, then list. Pwede mo i-type dito, overdue and closed. Click OK, para meron ka ditong pagpipilian. Para saan ba ang drop-down? Pag nag-type ka dyan ng kung ano-ano, i-reject yan ng Excel. Hindi ka pwede mag-type ng maling spelling. Bawa, ganyan lang na-type mo, i-reject niya kasi naka-validate siya. Okay. So, saan ito ginagamit? Sa mga, pwede naman procurement, pwedeng sa mga finance kapag maniningil na sila. Pag maniningil na sila or kapag meron silang kailangang
Di ba kapag meron kayong bibilin sa isang company, meron silang binibigay na statement of account para alam mo magkano babayaran mo. Magkano babayaran mo, ano yung details ng binabayaran mo. Kasi mga documents yan na pinapasa sa sa company. Okay? So halimbawa, gusto ko malaman si Prime Homes kung magkano ang overdue niya, yung total. Ima-manual muna natin. Okay, number 1, Prime Homes. Kasi iba, ganyan yung process nila eh. Kapag naghahanap sila, manual, finifilter nila. Okay, sa Prime Homes. Dito, yung overdue lang. Overdue. Tapos, magkano ang, ano yung hinahanap natin? Amount paid. O, halimbawa, amount paid yung hinahanap natin. Amount paid. Ito siya, di ba? Ito total mo to ngayon. So, yung total niya ay 229,143. Yan dapat yung makukuha natin. For inventory, yes, pwede rin to. Applicable to guys sa lahat ng data. Ito na yung tinuro ko kanina, yung una, yung slicer, yung wala pang formula. Applicable tong tinuturo ko sa lahat ng klase ng data. Salesman yan, finance, inventory, mga kung ano-anong data applicable yan. Pag gusto mong gumawa ng automated na printable template. Okay? So, ito guys yung target natin ha. Yung total po ni primary, tama ba? Prime Homes, and then overdue, tapos amount paid. And then, lagay natin siya dito. Kung maalala niyo si count ifs kanina, nagbibilang lang siya. Ito, magto-total kasi siya. So, para siyang si count ifs, dagdagan mo lang siya ng sum range kung ano yung gusto mong i-total. So, sum ifs, tayo dito, ayan, mauuna yung sum range. Ano yung gusto mong i-total? Ang gusto kong i-total, etong amount paid. So, kukunin mo yan sa raw data, kunin mo tong amount paid column, and then, comma. Kukunin ko tong AR status, comma, lipat sa kabila, kunin mo to. Bakit? Yung laman nitong cell na to, hahanapin niya sa column AL. And then, comma ulit. Next naman, customer name. Balik ka lang doon. Kukunin mo yung customer name. Diyan ka magbibilang or maghahanap ng mga company name. Comma. Balik sa kabila, i-click ko to. Okay, i-enter natin. Kapag naging date siya, ifo-format mo lang yan. Shortcut is Control-Shift exclamation or Control-Shift 1, 2, 3, 4, 5. Pero para long method muna kasi hindi nyo naman nakikita ko anong pinapress ko. I'm gonna right-click this and then format. Then, ina-number ko siya, guys. Ayan. So, ito yung total kanina. Tama ba yung 229,143? Naalala nyo ba yung expectation kanina na total? Diba? So, tama naman yung total. So, kapag kiniklik natin, ayan, nagbabago yung total doon. Again, explain ko lang po yung ating formula. Ano ba yung laman ng B3? Ang laman ng B3 ay, ima-match nyo lang guys. Kita nyo nagre-red siya. Nagre-red tapos you have a red box here. Sabihin yung laman ng B3, hahanapin niya po sa column age. Ano ba yung column age? Eto. Okay? Okay, gets na yan. Yung laman ng B3, hanapin mo sa column age. Yung laman ng E4, ano yung E4? Overdue. Yung laman ng E4, hanapin mo sa AL. Tama ba yung AL? Ano bang laman ng AL? Yan, tama. Nagmamatch. Overdue, mahanap mo ba sa AL? Yes. So, tama. Pag nahanap mo na lahat ng overdue na Prime Homes, i-total mo yung column AH. Ganun yung ginagawa niya. Okay? Hanapin mo yung Prime Homes sa column age. Hanapin mo yung overdue sa column AL. Tsaka mo i-total. Di ba ganun ginagawa mo kanina? Hanapin mo yung overdue. Okay, overdue. Hanapin mo yung Prime Homes. Okay, Prime Homes. Anong gusto mong gawin? Total natin yung nasaan na yung amount paid? Ito. Amount paid. Ganun. Parang ito yung manual na process mo, pero ginagawa yun ni SumIfs. May similarity si SumIfs, CountIfs, and AverageIfs kay pivot table when it comes to summarization
Ito kasi nagsa-sum ifs ka lang dito dahil printable template kasi ang gusto mong gawin. Okay? Ayan na. Tapos pwede ka na ditong lagay ng mga iba pang details. Bawa dito. Again, viewing purpose to guys, ipiprint mo kasi yan. XLOOKUP, kunin ko to, comma, raw data. Punta ka dun sa column kung saan ka maghahanap ng company name and kunin mo yung customer code. Meron ka ng customer code. Again, XLOOKUP, pinahanap ko si Prime Homes. Mahanap niya dito si Prime Homes, comma, bigay mo sa akin yung customer type niya. Para kapag nagsaselect tayo ng company, hindi mo na kailangang i-manual yung details niya. Okay? Medyo ano lang to guys, ay medyo advanced pa. Baka mamaya kailangan nasa basic pa pala muna. Pero marami naman tayong mga recordings na under sa basic. Don't worry po. Then, pwede na tayo dito maglagay ng mga, gusto kasi natin, mapalabas natin yung mga invoice. Ito yung mga details. Kailangan ito, lalabas yun dito sa kabila. So, filter. Type natin dito. Ano ba pangalan ng table ko? Ito, raw siya. Table name is raw. Filter. Type mo yung raw. Raw ulit. And then, hindi pala, invoice lang pala. Filter. I'm gonna click the column invoice, comma. Click ko yung customer name, equals, click ko to. Pakita ko lang muna guys. Tingnan niyo yung mangyayari. Eh no, lahat nung under sa kanya, kita niya nagbabago siya. Ayan. Lahat ng mga invoice niya, pinapakita niya. Okay? Ang ginamit ko, filter na function. Okay? Ayan siya. Pero, halimbawa, gusto mo overdue lang, dagdagan mo lang siya. So, dugtungan natin. Lagyan ko lang siya dito. Ganito yung syntax niya kapag gusto mo ng isa pang criteria. So, open parenthesis ulit. Punta ka sa row. Kunin mo yung AL equals. Kunin mo tong overdue. Ayan. Ito na siya. Pwede mo nang makita yung mga closed. Ito yung overdue. Ito yung closed. Ito yung overdue. Ayan, di ba? So, lumalabas lahat ng mga in-order niya. So, pag pinili mo yung company, lalabas lahat ng mga in-order niya dito. Tapos, pwede ka nang maglagay pa ng mga details dyan. Di ba guys, no? Pag na-master nyo to, super useful yung mga paggamit, yung tamang paggamit ng mga formulas. Ilalock ko ba to? Ito ba, hindi naman kailangan ilock, yung mga ganyan. No? So, halimbawa, kinopya ko yung formula na yan, nilagay ko dito. Control-C, Control-V lang. Yung product description ay nasa column, nasaan yung product description? Nasa column U. Okay. Guys, column U ang product description. Saan ko ilalagay yung letter U dyan? Anong letra yung aalisin ko para product description ang i-display niya? Etong B, okay? Kasi the first argument is the data na dinidisplay mo sa sheet na to. So, ayan. So, yun lang ang binago ko. Tapos, kusa na siyang nagpo-populate. Okay, next, quantity. Quantity. Minsan kasi, pag gumawa ka ng formula, copy-paste, konting palit na lang. Quantity, W, di ba? So, Control-C, Control-V, copy-paste. Lagay mo lang siya sa W. Ba yung letra natin? Ay, mali yung binago ko dito. W. Ayan. Quantity. And then the unit price. Ito guys, nililipat lang natin. Hindi kasi magkakatabi yung mga columns. Pwede mo siyang baguhin na lang yung letra dito. Yung ayaw mo nang umulit from scratch. Pwede mong baguhin yung mga letra na lang. Basta naintindihan nyo, anong babaguhin ko? Anong part yung
papalitan natin ng letra. Yung mga ganun, no? Basta naiintindihan nyo guys yung sunod-sunod. AE. Control Shift exclamation. Ayan. So, pwede na tayong mag-filter. So, halimbawa, magkano yung kailangan bayaran? Magkano yung kailangan bayaran ng ganitong company? So, makikita mo na siya dyan. Magkano yung kailangan bayaran ni ganito? Ayan. So, pwede mo na itong i-print, di ba? So, outstanding. Wala tayo. Halimbawa, may mga total ka dyan. Pwede mo na siyang i-filter. Or, ayan. Change mo lang kung anong company. Halimbawa, overdue na yung ganito, ng ganitong company. O, print mo to, send mo to sa kanila or PDF mo siya. Halimbawa, file, save as, browse, PDF. Ayan. So, pwede mo siyang i-save as PDF. Pwede mo to i-send sa kanila, no? Wala, saan ko siya sinave? Wala. Sa main files. Ayan, eto siya guys. So, kapag ipiprint na siya, no, pwede na siyang i-print. Hindi ko lang naayos yung mga, print area. Okay? So, ayan siya, no? Yan guys, yung process ng automation ng mga templates. Pero I'll give you guys a technique kasi paano kung hindi mo naman kabisado sa Excel and you don't know what to do, no, with the sheets na meron tayo. Sa panahon ng AI ngayon, it's better to master AI so that you can do anything. No? So, ang gagawin natin, we're gonna do is, I have limited time na. So, ganito guys, if ever, I'm gonna give you a copy of this. Meron ako ditong sample ng mga prompt engineering sa AI. Pero pwede nyo namang yan. Manual prompt. And one thing that you have to remember, pag nagpa-prompt kayo, magbigay kayo ng context, mag-role play kayo guys. Kung ano ba yung kailangan niyang gawin para makapagbigay siya ng tamang solution. So this is a sample prompt. Ito, bigyan ko kayo sample ng prompt. Ayan. Sabi ko, Excel formula assistant ka. Ito yung scenario ko. Hindi ako naka-flat range, naka-table ako. Gawan mo ako ng formula, explain mo sa akin kasi beginner lang ako. So, ito yung aking instructions. So, isa-send ko siya. Okay? Yan, isa-send ko siya. Tapos, bibigyan niya ako ng formula. Pag binigyan niya ako ng formula, copy ko to. Tapos, punta ako dun sa sheet ko. Ito yung kailangan kong formula kasi ang gulo-gulo ng data. So, pe-paste ko siya dyan, then enter. O, meron na akong malinis na version ng first name. Diba? So, balik tayo sa kabila. Paste ko dito. Gumagana. Tama naman kasi gusto ko linisin tong mga to. Kailangan ko ng formula. Guys, so it's not really practical to memorize the formulas. Bahasa ba tayo sa formulas? Ilang months tayong mag-aaral wherein you can ask AI to create the formula for you. Nagagets niyo po ba kung ano yung point natin dito? So, halimbawa, pag meron kayong kailangan ng formula, you can take a screenshot of your spreadsheet. So, if you have the snipping tool, you go to New, and then you take a screenshot, make sure na kasama yung headers, and then yung kailangan mong help. I'm gonna copy this. Copy mo lang siya. Lipat ka dun sa AI ulit. You can generate another conversation. Ipe-paste ko siya dyan. Okay? So, halimbawa, gawa ka ng formula para lumabas ang age. Based sa date of birth. Hindi ako
flat range table ginamit ko? Explain mo sa akin formula. Simple. Formula lang. Beginner ako sa Excel. O, try natin guys. So, pakita mo lang yung spreadsheet mo. Ask ko ano yung kailangan mo, tapos ito yung bibigay niyang formula. Pag mali yung mga instructions mo, mali yung makukuha mong formula, so you have to test. I'm gonna copy this. And then, balik ako dun sa sheet ko. Dahil di ko alam ano ang formula sa age. O, idikit mo dyan, paste mo dyan. Enter natin. O, meron ka ng age. Di ba guys? No? Ang flat range, ibig sabihin hindi mo ginamit yung insert table. Hanggat hindi mo to ginagamit, hindi siya table. Flat range ang tawag doon. Okay, nakita nyo ba guys? Di ba? You don't need to memorize formulas. Kaya po sinasabi sa akin ng estudyante, Coach, gusto kong mag-aral ng formulas. Alin doon? 500 plus yon. Why not learn AI and learn the syntax and master data set restructuring para hindi masyadong complex, no? Yun lang guys. I promise I would send you the materials with formulas and without formulas so that you can try the raw files I'll share with you and the PDF documents. Wala po tayong presentation. Di ako nag-PowerPoint kasi gusto ko mag-hands-on lang. And if ever you guys have questions, you can check with our organizers right now. So that's it muna for our discussion. Baka may questions po kayo na pahabol if we have time pa po. Yan. Thank you guys. Marami bang learnings? Marami ba kayo natutunan? Okay. Thank you.